Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari na pahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na magdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihi sa kanan mo o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, "May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila,
Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na akong maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Halina po, pagnilayan natin at pagsaluhan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay November 22nd, Memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr. Si Santa Cecilia ay isang dalaga na Kristiyano na nag-alay ng kanyang buhay para sa pananampalatayang Kristiyano noong panahon ng Roman persecution. Ayon sa kanyang kwento, si Cecilia ay niligawan ng isang Romano na hindi Kristiyano pero may mataas at na katungkulan sa pamahalaan ng mga Romans noong panahon na yon. At syempre, hindi lang yung offer ng pagpapakasal ang binigay, ang prinopose ni lalaki, kundi pati na rin ang pakikiisa sa kanyang yaman at kapangyarihan. Pero nagulat at nadismaya tong lalaki dahil si Cecilia ay nangako pala kay Lord na hindi siya mag-aasawa at sa halip ay i-offer niya ang kanyang buhay para mahalin si Kristo nang higit sa lahat ng pwedeng ibigay o pwedeng mahalin sa mundong ito. Dahil dito, si Cecilia, ayon sa kwento, ay hinuli o dinakip ng mga sundalo at siya'y pinatay sa pamamagitan ng pagpupugod sa kanyang ulo. Pero dahil yung pumugod sa kanyang ulo medyo inexperience sa larangan ng pagpatay ng tao, ayon doon sa kwento, siya hindi tuluyang namatay dahil doon sa mga sugat, and in fact, na-survive niya to na mga ilang araw pa. Pero sa puso niya, pinapatawad niya ang mga nagkasala o nakasakit sa kanya at pinagdasal niya ang pagbabago ng buhay ng mga tao na gumawa nito sa kanya. Si Santa Cecilia ang tinatawag na patron of music, ng mga musikero, ng mga manunulat at tumutugtog ng mga awitin, dahil sabi raw nila, tumutugtog daw ng instrumento si Cecilia. Or sa mas malalim na kahulugan, ang buhay ni Cecilia ay naging isang awit ng pagmamahal sa Diyos. At yun ay napaanyaya sa atin ngayon. Gawin nating isang awitin ng pagmamahal sa Diyos, isang awitin ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ang buhay natin araw-araw. At paano natin gagawin yon? Una, sabi nga sa Ebanghelyo ngayon,
gamitin natin ng wasto kung anumang kakayahan, anumang talento, o anumang biyaya na natatanggap natin mula sa Diyos. Ito man ay isang malaking career o talent, o ito ay isang munting kakayahan lamang. Ano man ang bigay sa atin ni Lord, gamitin natin na maayos, gamitin natin ang tama, at gamitin natin higit sa lahat upang papurihan ng Diyos at paglingkuran ang kapwa-tao. At ikalawa, paano magiging awitin ng pagmamahal sa Diyos at kapwa ang ating buhay kung handa nating ipaglaban o pangatawanan ang ating pananampalataya. Katulad ng mga magkakapatid at kanilang ina na nag-alay ng buhay nila para sa kanilang paniniwala sa Diyos ng Israel, tayo rin, hinahamon tayo araw-araw na panghawakan at panindigan yung mga prinsipyo natin bilang Kristiyano, bilang Katoliko. We are called to hold on to our faith and to profess that faith. Hindi lang sa salita, kundi higit sa pag-witness o pagsasaksi ng ating buhay. Sa pinaghalong puwersa ng paggamit ng ating talento sa tama at paninindigan sa kung ano ang tama, ang ating buhay ay magiging awitin ng pagmamahal sa Diyos at isang awitin na mag-i-inspire sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, tayo po'y manalangin sa simula ng araw na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa halimbawa ni Santa Cecilia na tunay na namuhay ayon sa iyong kalooban, kaya ngayon ang buhay niya ay isang awit ng pagmamahal, awit ng pagsamba at papuri sa iyo. Nawa Panginoon, ang buhay din namin ay magsilbing isang awit ng katatagan ng loob sa pagharap sa mga pasakit ng buhay. Isang awit ng pakikipaglaban o paninindigan sa kung ano ang tama sa isang mundo na punong-puno ng kasamaan. Nawa ang buhay namin ay maging isang maawitin ng paglilingkod gamit ang bawat talento at kakayahan na bigay niyo po sa amin. Nawa Panginoon, katulad ni Santa Cecilia, panghawakan namin ang buhay namin bilang isang awit ng pagpupuri sa iyo, aming Panginoong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayong November 22, Memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr. Shout out po sa lahat po ng mga musician, mga tumutugtog sa banda o orchestra, or minsan mga nagbabasking o mga tumutugtog ng mga acoustic set, sa lahat ng mga nagtuturo ng music, lalo na sa mga paaralan o nag-tutor sa mga music students, sa lahat ng mga estudyante nila, sa lahat ng mga professional na musician, sa mga banda at mga orchestra, o sa kahit sino mang mahilig sa musika, member ng choir, kumakanta sa school, at sa kung anumang singing groups. Sana sa tulong ni Saint Cecilia, ang buhay nyo rin ay maging isang awit ng pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Ugaliing tangkilikin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media outlets. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese ng Parañaque. Shalom.